Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wasi'il mu'til wahhab. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhawati fil Islam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid sa Islam. Alhamdulillah, nandito naman tayo sa madras natin sa online. Nandito pa rin tayo sa pag-aaral sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin sa Kanya na maging tulay natin ito sa Kanyang paraiso. Napag-aralan natin last Friday ang tungkol sa pangalan niyang Al-Wasi'. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang pangalan niyang Al-Mu'ti. Al-Mu'ti. Al-Mu'ti, mga kapatid sa Islam, ay isang beses lang nabanggit sa hadith ng propeta. Hindi siya nabanggit sa banal na Quran. Nabanggit lang siya sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون." متفق عليه. Ibig sabihin ay galing na ulat kay Muawiyah. Si Muawiyah ay isa sa mga sekretary ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan sa pagsusulat ng mga wahi, yung mga kapahayagan na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay isa si Muawiyah sa kanyang mga sekretary, sumusulat ng mga aya. Siya ang nagkwento sa hadith na to na sinabi daw ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ang sino mang naisin ng Allah sa kanya ang mabuti ay ipapaunawa niya sa kanya ang relihiyon. Wallahul mu'ti, yun ang point of view. Ang Allah ay siya ang nagbibigay. So, ibig sabihin ng al-mu'ti ay ang nagbibigay. Siya ang tunay na nagbibigay sa lahat ng nakukuha natin. Nakukuha nating material, nakukuha nating kaalaman, nakukuha nating mga rizki, mga panustos, nakukuha nating mga mabubuting kaasalan, nakukuha nating mga kaibigan, nakukuha nating mga anak, lahat-lahat ng nakuha natin dito sa mundo, internal man o external, ay ang totoong nagbigay ay ang al-mu'ti. Wa ana al-qasim, at ako ang naghahati-hati, sabi ng propeta. Sinabi na ito noong malaki ang nakuha nilang mga kayamanan ng mga kalaban, kasi ang kayamanan ng kalaban pag natalo ay halal sa mga Muslim na pakinabangan nila ito. Tinatawag ito sa Islam na ghanaim. Ghanaim, ang mga kayamanan ng mga kalaban pagkatapos nilang matalo sa digmaan. So, itinuturo ng propeta sa kanyang mga kasamahan, sa mga sahaba, na ang mga ghanaim na yan ay ang Allah ang nagbigay. Ibinigay niya sa kanila ang mga kayamanan ng mga kalaban upang mapakinabangan nila. Wa ana al-qasim, ako ang naghahati-hati sa inyo. Ibig sabihin, ang tungkulin ko lang ay ang hati-hatiin ko sa inyo ang nararapat ibigay sa bawat isa. Hindi ako ang nagbigay sa inyo, kundi ang Allah. So, ganun din ang formula, mga kapatid sa Islam. Lahat ng rizki, lahat ng mga tatamasa nating biyaya dito sa mundo ay ang Allah ang totoong nagbigay, dahil siya ang al-mu'ti. Dumadaan lang, kasi ngayon wala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumadaan lang sa mga uri ng ating hanap buhay. Kung ang hanap buhay mo ay pagka-nurse,
o di kaya pagka-doktor, o di kaya pagka-farmer, o di kaya pagka-negosyante, o di kaya pagka-beautician, lahat magkakaiba-iba ng hanap buhay. So, ang totoong nagbibigay sa atin ay ang Allah. Dahil siya ang Al-Mu'ti. So, bakit kailangan nating makilala na ang Allah ang Mu'ti? Kasi obligado sa ating magpasalamat sa Kanya. Pag hindi natin naitanim sa ating mga puso't isipan na siya ang tunay na Mu'ti, ay hindi natin napapagpasalamatan. Tulad ng ibang tao na ang hindi nila makalimutan na binabayaran nila ng utang na loob ay ang tao na kung saan dumaan ang biyaya ng Allah. Ang kahalintulad niya sa mababaw na halimbawa ay tulad pag nagpadala ka ng pera. Saan ba nare-receive ng pamilya mo ang perang ipinadala mo sa Pilipinas? Kadalasan, marireceive nila sa machine. Ngayon na high-tech na. Marireceive nila sa machine, sa ATM. Tapos, kung doon sila magpapasalamat sa machine o di kaya kung doon sila magpasalamat sa bangko kasi doon nila nakuha ang pera, nararapat ba nilang gawin yun? Hindi. Ano ang pwede nating itawag sa kanila? Mga ignorante. Kaya pinag-aaralan natin mga kapatid sa Islam ang mga pangalan ng Allah upang lubos nating makilala para hindi tayo ignorante sa Kanya. Kasi kung ang pinagpapasalamatan natin ay ang dinaanan lang ng Kanyang biyaya at hindi natin siya napagpasalamatan, ay ignorante ang tingin niya sa atin. So yun ang malaking purpose sa pag-aaral na mabura natin sa ating mga sarili ang pagka-ignorante kay Allah. Yun ang malaking purpose upang mabura sa ating mga sarili ang pagka-ignorante kay Allah at makatulong tayong mabura sa mga tao ang pagka-ignorante ito. Pag ginawa natin ay napakalaki ang gantimpala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Matatalakay natin mamaya sa karugtong ng paliwanag sa pangalan ng Allah na Al-Mu'ti. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم. Nananatili ang mga taong to, ang mga people na to, ang tinutukoy ay ang mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Still nananatili pa rin sila ang nananalo laban sa sino mang nagsasalungat sa kanila. Kaya mga kapatid sa Islam, pangako ito ng Allah na ang nasa tama pa rin ang mananalo, magtatagumpay. Hindi maaari na ang katotohanan ang matalo. Siya pa rin ang mananalo laban sa sino mang sumasalungat sa kanila. Sino ang sumasalungat sa Islam? Ang mga hindi Muslim. So kung ikaw ay Muslim at ipinagtatanggol mo ang Islam, ang katotohanan, ay huwag ka mag-alala dahil ikaw pa rin ang kakampihan at susuportahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din pag ipinaglalaban natin ang sunna ng propeta. Anong kalaban ng sunna ng propeta? Ang mga bid'ah, ang mga innovation. So magtatagumpay ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito ang nasa hadith. Nananatili ang mga taong to na sila ang magtatagumpay laban sa sino mang sumasalungat sa kanila hanggang sa dumating ang desisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala wa hum zahirun na sila ang nananalo. Sila ang magtatagumpay. Muttafaqun alayhi. Kabilang sa mga ataat ng Allah ngayon, na unawaan natin na ang totoong nagbibigay pala ay ang Allah. Kaya babanggit tayo dito ng mga ilan sa mga halimbawa ng mga binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatawag sa Arabic na ataat, mga pamigay o di kaya mga regalo, mga gift ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa last Friday ay napag-aralan natin ang pangalan ng Allah na Al-Wasi'. Kaya ang pagbibigay ng Allah ay wasi', malawak, marami. Dahil
mayaman siya. Napakalawak ang kayamanan ng Allah, kaya napakalaki ang ipinamimigay niya. Hindi siya tulad ng tao na hindi ka makapagbigay ng marami dahil mauubusan ka. Subalit ang Allah ay hindi maubusan, tulad ng lagi natin nababasa na Hadithul Qudsi, na kahit lahat ng kailangan natin at kailangan ng mga jinn mula sa simula hanggang sa katapusan ng mga tao, ay ibigay niya ng isang bisis lang, ay walang mababawas sa anumang mayroon sa kanya, kundi kahalin tulad ng krayong pag linagay mo sa dagat na walang nabawas sa dagat maliban lang sa dumikit sa krayon. Yun ang dahilan kung bakit napakalaki ang mga budget ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinamimigay niya sa mga taong gusto niyang bigyan. Ang pinakamalaking regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay ang ilm. Al-ilmu huwa a'zamu ata'in min Allah. Ang kaalaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kaalaman sa kanyang sugo, at ang kaalaman sa kanyang batas, kanyang relihong Islam, ang pinakamalaking regalo na rinirigalo niya sa tao. Sabi niya sa Quran, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, sa Surat Nisa, verse 1:13. At itinuro niya sa iyo ang mga bagay na hindi mo alam. Subhanallah, tingnan natin. Lahat ng alam natin ay rinimay ng Allah sa atin na siya ang nagturo sa atin. Ngayon, ilan na ba ang alam mo? So lahat ng mga yan ay ang Allah ang nagturo sa iyo bilang regalo niya sa iyo. Kabilang yan sa kaniyang mga ata, sa pangalan niyang Al-Mu'ti. Wa kana fadlullahi alayka azima, at ang kapangyarihan, karangalan ng Allah ang na ibinigay niya sa iyo ay napakalaki. Ang binigay ng Allah sa iyo na karangalan, kapangyarihan ay napakadakila. Sinong kinakausap niya dito? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang riniremind niya sa kanya ay ang ilm. So lahat ng tao ay walang hihigit sa kaalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung ano man ang kasama natin sa kaalaman na to, ay ganyan kalaki ang antas natin kay Allah dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya sino man ang taong gusto niya ang karangalan sa mundo ay mag-aral. Sino naman ang gusto niya ang karangalan sa mundo at sa kabilang buhay ay mag-aral. Walang ibang paraan kundi ang mag-aral. Sabi ng Allah, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Hindi magkapareho ang mga maalam at saka hindi maalam. Hindi sila magkapareho. Saan sila hindi magkapareho? Sa antas dito sa mundo at sa kabilang buhay. Hindi sila magkapareho ng antas, hindi sila magkapareho ng gantimpala, at hindi sila magkapareho ng power kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah sa Surat Mujadala, verse 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itataas ng Allah ang mga yaong nanampalataya o naniwala. Sinong pinaniwalaan nila? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Saan nila pinaniwalaan? Sa pagka-iisa niya, sa kaning mga pangalan at sa mga katangian. Kaya mabubuo natin mga kapatid sa Islam ang kaalaman kay Allah kung makilala natin siya sa kaning mga pangalan. Walang ibang makikilalahan natin kay Allah kundi ang kanyang mga pangalan at mga katangian, mga trabaho. Paniniwalaan mo ang Allah, ang kanyang mga anghel, ang kanyang mga banal na aklat, ang kanyang mga sugo, ang kabilang buhay at ang kapalaran. So, yun ang itataas ng Allah ang kanilang mga antas. At saka, walladhina utul ilma darajat, at itataas din niya ang mga taong pinagkalooban niya ng kaalaman. So, lagi natin na sasabi na kung ano man ang alam natin, ayun ang napaniniwalaan natin. Hindi lahat ng may kaalaman
ay magiging tulay niya sa paraiso o di kaya maiaangat ang kaniyang antas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy sa kaalaman na ito ay ang kaalaman kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kaalaman sa kaniyang sugo at ang kaalaman sa kaniyang batas. So, gaano kaya kataas ang antas na iaangat ng Allah? Sa verse na to ay hindi niya sinabi dahil depende kung ano ang kasama mong kaalaman at depende kung ano ang kasama mong pananampalataya. So, ang mauuna ay ang kaalaman bago ang paniniwala. Kasi kung naniniwala ka na hindi mo alam ang pinaniniwalaan mo, ay maaari hindi mo yan maipasok sa privilege na to. So, napakalaki mga kapatid sa Islam ang antas. Alam ba ninyo ang daraja? Ang daraja, yun ang antas ng tao, di kaya rank. May ranking. May supervisor, may nurse, may depende mula sa mababang kurso, rangko hanggang sa napakataas. Si dito naiinggit tayo sa may mga matataas ang katayuan, may mga matataas na rangko. So maliit lang yan dito sa mundo, subalit mas lalong malaki ang karangalan at rangko sa kabilang buhay. Alam ba ninyo kung gaano kataas ang isang daraja lang, isang rangko? Ma bayna as-sama'i wal ard. Allahu Akbar. Ang taas ng antas na iaangat ng Allah, isang antas lang yan ay tulad ng pagitan, tulad ng distance ng langit at saka lupa. Masya Allah. Masya Allah. So, sino ang itataas ng Allah ang kanilang mga antas? Ang mga naniwala at may kaalaman. Mga naniwala at may kaalaman. Sa verse na to ay hindi niya sinabi kung ilang antas. Darajat, ang sinabi lang niya ay common noun na darajat. Hindi niya linagyan ng limitasyon dahil depende yan sa atin kung gaano kalaki, gaano kalakas ang ating iman at ang ating kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya, anong tawag doon? Huwag ka sumuko. Huwag mong bawiin ang pag-aaral mo. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo habang may buhay. Para tuloy-tuloy rin na nadadagdagan ang antas mo sa kabilang buhay. Huwag ka masatisfied na at least mapasok ka sa paraiso. Ang habulin mo ay mataas ang antas mo. Tulad, maging kasama mo ang mga propeta dahil sila ang mga matataas ang kanilang antas dahil yun ang itinuro ng Allah sa atin. Tingnan niyo sa Fatiha, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Ituro mo po sa amin ang matuwid na daan, ang dinaanan ng mga taong pinagpalaan mo sila. Sino ang pinagpalaan ng Allah? Ang mga propeta at mga sugo. Ang mga sugo, ang mga propeta, ang mga matatapat na mga tao at ang mga martir, mga namatay sa digmaan sa landas ng Allah. So, ang itinuro ng Allah sa atin ay hilingin natin sa Kanya na maabot natin ang antas ng pinakamataas na antas. Tingnan nyo, hindi mababa ang gusto ng Allah sa atin. Kaya, huwag ka maging satisfied na at least napunta ka doon. Ang habulin mo ay tumaas ang antas mo tulad ng mga sugo at mga propeta. So, paano? Habang buhay ay magdagdag ng kaalaman. Kasi ang pag-aaral ay ibada. Pagsasamba yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang sa nag-iipon tayo ng kaalaman para alam natin. Hindi ganyan. Nag-aaral tayo upang isabuhay ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang matuwa ang Allah sa atin. Upang maging tulay natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang malaking purpose sa pag-aaral. Pag-aaral ng Islam na yun ang napakalaking regalo ng Allah sa tao. Ang kaalaman mga kapatid sa Islam ay tatlo. Al-ilmu bi khalqillah, wal-ilmu bi amrillah,
wal ilmu billah. Ang kaalaman sa mga nilikha ng Allah. Pangalawa ay ang kaalaman sa batas ng Allah. Pangatlo ay ang kaalaman kay Allah. So, ang kaalaman tungkol sa mga nilikha ng Allah at kaalaman tungkol sa kanyang batas ay kailangan tayo ng teacher. Pupunta tayo sa school, mag-exam, tulad ng ginawa ninyo. So, alhamdulillah, nandyan na yan sa inyo. Ang natitira lang na pinag-aaralan natin ay ang kaalaman kay Allah at ito ay nangangailangan ng mujahada. Yahtaj ilal mujahada. Ang pag-aaral tungkol kay Allah ay nangangailangan ng pagsisikap. Kailangan ng effort. Kaya hindi natin mauunawaan hanggang hindi natin bigyan ng special na oras. Kailangan hindi yung margin sa mga oras natin ang ibibigay natin sa Kanya. Bibigyan natin ng special na oras na talagang uunawain natin. Uupo tayo at makikinig, kung pwede ay magtitiknot ka. Tapos, ihatid mo sa iba para lalong maging dalisay sa puso mo ang kaalaman. Dahil ang kaalaman, tulad ng sabi ni Ali radhiyallahu an, mamaya mababasa natin. Kaya yun ang daan upang kung totoo tayong matuto sa tungkol kay Allah ay bigyan natin ng special na oras. Kahit isang oras lang, at least special na talagang consistent ka makinig, consistent ka umunawa, at consistent kang nag-iibada ka kay Allah. Pinapakita mo sa Kanya na talagang tinututukan mo na maunawaan mo ang tungkol sa Kanya. Sabi ni Ali radhiyallahu an sa kanyang anak, sinong anak niya? Si Hasan at saka si Hussein. Ya bunayya, al-ilmu khairun min al-mal, o aking anak. Ang kaalaman ay mas mabuti kaysa kayamanan. Lianna al-ilma yahrisuk, dahil ang kaalaman ay binabantayan kanya. Binabantayan kanya upang hindi ka magkasala. Binabantayan kanya para makagawa ka ng mabuti. Wa anta tahrisul mal, at ikaw ay nagbabantay sa kayamanan. Opposite. Ang kaalaman ang guard mo. Tapos, ang kayamanan ay ikaw ang kanyang guard. Wal malu tangkusuhun nafaka, ang kayamanan ay nababawasan tuwing ginagastos mo. Wal ilmu yazku alal infaq, at ang kaalaman ay nagiging dalisay pag ginastos mo siya. Tuwing itinuturo mo ang kaalaman mo ay mas lalo nagiging dakila. Lalo nadadagdagan pag itinuturo mo sa iba. Kaya ito ang napakalaking regalo ng Allah sa kanyang alipin na matuto siya kay Allah, mapag-aralan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ngayon ay ang tinatalakay natin ay ang mga ataat, mga pamigay ng Allah sa pangalan niyang Al-Mu'ti. Hindi natin mabibilang sa totoo lang, subalit minimension natin ang mga iba. Napakalaking ata ng Allah subhanahu wa ta'ala ngayong Ramadan. Ngayon ay sasapit na ang Ramadan. 9 na araw lang o 10 ay magra-Ramadan na. So marami na ang ipinamimigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya mas lalo marami sa Ramadan. Mas lalo marami sa Ramadan. Unang-una, pag Ramadan ay ino-offer ng Allah sa atin ang kanyang maghfirah, ang kapatawaran. Sinabi niya, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sino mang mag-ayuno na ang intention niya sa kanyang pag-ayuno ay ibinibilang niya na gagantimpalaan siya doon ng Allah. Paniwala niya kay Allah at pangarap niya sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipapatawad ng Allah sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Pareho sila ng gantimpala sa pagqiyamul layl, tulad ng tarawih.
So, ano ang kahalagahan mga kapatid sa Islam ng mapatawad tayo ng Allah? Napakalaking halaga o napakahalaga na mapatawad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi ang kasalanan ng isang tao ay nakakahadlang sa mga regalo na ibibigay ng Allah. Hanggang may kasalanan ang tao ay walang darating sa kanya na mga gift ng Allah. Walang darating na mga gift. Nakakahadlang yan. Ang mga gift na ito mga kapatid sa Islam ay minsan gift sa katawan natin, tulad ng mga material na nakikita natin. Pero pangkalahatan yan, na kahit ang mga Christian ay binibigyan ng Allah ng mga regalo na material. Subalit ang special at malaking regalo ng Allah sa tao ay ang kaalaman at ang iba pa. So, nakakahadlang ang kasalanan. Sa halimbawa, nabanggit natin ang napakalaking gift ng Allah ay ang kaalaman tungkol sa Kanya. Hindi mo siya makukuha hanggang may kasalanan ka. Kung gaano kalaki ang kasalanan mo ay ganyan ka kalayo doon. Kung gaano rin kaliit ay ganyan ka kalapit. Kung wala ay ganyan kabilis ang pag-uunawa mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakahalaga ang magfirah dahil siya ang pagitan natin at ang mga gift ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, inoffer ng Allah sa Ramadan, tatlong daan upang mapatawad tayo ng Allah. Mag-fasting, mag-qiyamul layl, kabilang doon ang tarawih, mag-abang sa Laylatul Qadr. Sino man ang magsagawa dyan ay ang nagantimpala niya ay ang kapatawaran. So, pag napatawad tayo ng Allah, ay dire-diretso ang kanyang mga gift sa atin. So, ang gift na binibigay ng Allah sa atin ay ang napakalaki at malaki ang kanyang value ay ang gift niya sa ating mga puso. Ano-ano ang mga gift ng Allah sa puso ng mga tao? Unang nabanggit natin ay ang kaalaman, tapos mapatawad ka niya, tapos darating ang regalo niya na as-sakina. As-sakina, mga kapatid sa Islam, ay ang katahimikan. Sino man ang natatakot, pag binigyan ng Allah ng sakina ay nawawala ang kanyang takot. Sino man ang umiiyak, ay pag binigyan ng Allah ng sakina ay nawawala ang kanyang pag-iiyak. Sino man ang nagluluksa at binigyan ng Allah ng sakina ay nawawala ang kanyang pagluluksa. Yung masakit at masikip na nararamdaman ng puso ng tao ay pag linagyan ng Allah ng sakina ay nagiging tahimik. Yun ang sakina. Binibigay rin yan sa mga taong nagtitipon-tipon sa mga lugar ng kaalaman, binabanggitan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binibigyan ng Allah ng sakina, yung katahimikan ng puso mo. Katahimikan ng puso na binibigyan niya sa mga taong nagdadasal. So, kailan dumadating ang sakina sa puso ng tao? Dumadating ito pagkatapos ng pagka-mukhbit, pag masunurin ka. Pag masunurin ka kay Allah na lahat ng ipinag-utos ng Allah ay ginagawa mo at iniiwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal, ay darating sa puso mo ang as-sakina. Siya ang nagbibigay doon. Sinabi niya sa banal na Quran, Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Siya ang nagpapababa ng sakina sa kanilang mga puso. Siya ang nagpapababa ng sakina, katahimikan sa puso ng mga mananampalataya, liyazdadu imana, para madagdagan, mag-increase ang kanilang mga pananampalataya, dagdag sa dati nilang mga pananampalataya, para mag-increase ang kanilang iman. So, paano niya dinadagdagan? Pag masunurin ka. Nawala na ngayon nawala na ang nagkaroon ka ng kaalaman, napatawad ka ng Allah, nawala ang harang,
Kaya dumating ang sakina. Lumalambot ang puso mo, tapos na tahimik ang puso mo. So, sinong nagbibigay dyan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos dumating ng as-sakina, na yun ay gift ng Allah sa'yo, ay darating naman ang isa pang regalo na al-itmi'nan, ang kapanatagan. So, magiging panatag ang puso mo, kaya sa Ramadan ay parang hindi mo na mahintay. Na sana Ramadan na. Paggabi naman ay pinapangarap mo na sana mahaba pa ang binabasa ng imam, kasi napakasarap niya sa'yo dahil nandyan na sa puso mo ang sakina at nandyan na sa yung ang itmi'nan, at magkakasunod-sunod na ang mga regalo ng Allah sa puso mo, na yun ang mas malaking regalo kaysa mga regalo sa bulsan mo. Pangangarapin mo na sana hindi pa mag-umaga para marami akong dua sa tahajjud. Yun ang mga taong binigyan ng Allah ng itmi'nan. Hindi niya ibibigay sa mga munafik. Tingnan niyo ang mga munafik, mga kapatid sa Islam, hindi makapaghintay. Ayaw niya sa mahabang Quran na binabasa ng imam. Ayaw niya sa mahabang lecture. Hindi makapaghintay kasi naiinis, kasi walang sakina at walang itmi'nan. Bakit hindi binigyan ng Allah? Kasi hindi siya qualified. Nakikita ng Allah kung sino ang qualified na bigyan niya ng sakina. Sabi ng Allah sa Quran, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Nalaman ng Allah ang napapaloob sa kanilang mga puso, kaya ibinaba niya ang sakina sa kanila. Alam ng Allah. Kaya lagi natin ipinagdadasal kay Allah na pagkalooban niya tayo ng pagka-ikhlas, ilayo niya tayo sa pagka-hypocrite, dahil ang hypocrite ay hindi ipibigyan ng Allah ng sakina. So, mararamdaman natin yan sa ating mga sarili. Kung panatag ba ang kalooban natin pag tayo ay nagdadasal, tahimik ba ang kalooban natin, panatag ba tayo pag tayo ay nakikinig ng lecture? Kung parang kinakagat ka ng langgam, parang hindi mo mahintay kung kailan matapos, ay walang sakina. Pag nabibitin ka, gusto mo pang may karugtong, ay may sakina ka, alhamdulillah. Kaya napakaraming mga gift ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Ramadan na to, inshallah, babanggitin lang natin sa mga ibang oras dahil natapos ang oras natin. Hindi natin pwedeng pahabain dahil hindi makasend sa messenger. Dito lang muna tayo hanggang, mga kapatid sa Islam. Maraming salamat sa inyong lahat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.